si Ferdinand Romualdez Marcos. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Mga kapuso, ang inyong nakikita ay ang live na kuha mula po sa Plaza del Carmen, Maynila. Sa labas yan ng San Sebastian Church, kung saan ginagawa ang tradisyonal na pagdungaw. Mag-iisang oras nang naroon ang andas ng Poong Jesus Nazareno. Bago mag-alas 5 ng umaga kanina, nang magsimula ang traslasyon mula Quirino Grandstand, kaya halos 14 na oras na pong ipinuprosesyon ang mahal na poon. Magtatapos ang traslasyon dito po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church. Sa gitna ng nag-aalab na debosyon at pananampalataya, hindi naiwasang may mga debotong nasaktan at nangailangan ng atensyong medikal. Kabilang dyan ang dalawang grupo ng debotong nagrambulan matapos umanong mag-unahan sa paghawak sa tali ng andas ng puon. Hindi rin bababa sa mahigit 400 ang nirespondihang deboto dahil nasugatan, nahirapang huminga o kaya'y nawala ng malay. Nakatutok si John Consulta. 10 minuto pa lang ang nakakalipas nang magsimulang umusad ang andas ng Poong Jesus Nazareno. Biglang nakagulo ang ilang grupo ng mga deboto sa bahagi ng Katigbak Drive malapit sa andas. Tama na yung kapatid, tama na. Tama na yung kapatid, tama na. Awat na kapatid, awat na. Nauwi sa rambol ang pagkatagpo ng dalawang grupo ng deboto na gustong makahawak sa tali ng andas. Maya-maya lang, may lalaking binitbit papasok sa MPD Station 5. May dugo sa ilong at kamay, sira ang sandong suot matapos makuyog. May sinuntok daw siya sa grupo ng nagre-reklamong deboto, bagay na mariin niyang itinanggi. Sabak po! Ano ba ginawa mo? Maagos lang po kami! Ginawa nga po yung uniforme ko! Kinausap din sa Station 5 ang kasama ng debotong inireklamo. Sa mga deboto ulit, hinihiling natin sumunod sila sa tagubilin ng simbahan at ganun din sa paalala ng kanilang kapulisan. Sa unang pagkakataon, dineploy ng MPD ang isang SWAT vehicle na malakas na nakapagbabato ng recorded na mensahe sa mga deboto para maiwasan ang gulo. Public address system to, mas malakas at malinaw kahit malayo, maririnig ng ating mga kababayan o deboto kung ano yung gusto nating iparating sa kanila. Paminsan-minsan lang tayo magpapaalala, lalo na sa mga likuan at para ma-prevent din natin yung pagsalubong at para mas maging maayos itong darating na paggalaw o pag-usad ng ating andas. Ang 73 years old na taga Cavite na si Yolanda Libela, minabuting wag nang lumapit sa andas para di maipit ng dagat ng tao. Wala na kami pag-asa na makakapunta kay Nazareno. Sabi ko magmisa na lang tayo. Pero may ilang sumiksik pa rin sa bahagi ng Katigbak Drive at Rojas Boulevard. Kung hindi nasugatan sa paa, ay naipit o nahirapang huminga ang iba. Inalalayan naman sila ng Philippine Red Cross sa kanilang first aid stations. Sa datos ng Philippine Red Cross, as of 1 p.m., nasa 401 na ang mga kinailangan ng atensyong medikal. Mostly minor cases lang tayo, abrasion, avulsion, ganyan, iba't ibang uri ng sugat. Meron din tayong hyperacidity, shortness of breath, nawalan ng malay, and meron din karamihan na exhaustion. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, iba't ibang mukha ng pananampalataya ang ating nasaksihan sa ating pakikibahagi sa traslasyon kaninang umaga. Ang ilang pong mga deboto nakasampa sa andas kahit bawal pero tila abot langit ang pasasalamat sa pagkakataong nahaplos ang Jesus Nazareno. Narito po ang aking pagtutok. Ilang metro pa lang mula nang umusad ang andas ng mahal na Poong Nazareno mula sa Quirino Grandstand, naantala agad ng ilang beses ang pag-andar nito, pagliko sa Katigbak Drive, sa parehong lugar kung saan halos taon-taon itong nababalakaw.
Kung napansin nyo niya, lagi lumiliko dyan eh. Oo. Inattempt namin bumaybay sa gawing kaliwa. Kaya lang may portalet kami nakita, kaya pinaling namin kaagad pa kanan. Kaya umaba din, oh. Sumagat sa kanan. So mahirap po talagang i-maneuver yun. Lagi ho kami nababalahaw dyan eh. Dito ko nadama ang puwersa ng mga deboto na nagtulong-tulong para mapaandar ang andas. Sa kapal ng mga tao, isa agad sa mga nahilo ang tinderang si Aling Edwina. Isinugod siya sa first aid station pero pagbalik niya sa kanyang pwesto, wala na sa lalagyan ang higit 2,000 pisong kinita niya sa pagtitinda ng 2 araw. Hindi ko po ako, hindi ko nga po alam dahil bumagsak ako. Pagising ko nandun ako, kinunan pa ako ng dugo. Sa gitna rin ng makapal na bilang ng mga tao, nakilala ko ang namamanatang si Lola Edna na nakabuntot sa andas na nag-iisa. Kasi po, panatang ko po yan, 30 taon po. Kasi po yung anak ko, may sakit po siya. Nagtadialis po siya. Hindi mo ba kayo nangangamba? Nakita niyo yung mga nasa paligid natin, puro kalalakihan, no? Baka kayo madaganan. Hindi naman. Nag-iingat naman po ako. Sa bandang harapan naman, si Mang Orlando ang aking nakilala, walang mga bintit paa. Tinutulak sakay ng wheelchair ng kanyang kasama. Ako sa pamilya. Hindi mo ba kayo nangangamba? Mawalang galang na. Ang daming tao, tapos tayo ay PWD. Sige po, bakit po? Kalalapan Diyos. Kung si Mang Orlando at Lola Edna, kontento't masayang mabuntutan lang ang andas. Sina Rodel at Lizver, tinangkang umakyat ng andas pero lubid at pinggalang ang nahagkan. Nagkakasalisiyan sila. Okay. So hanggang baba lang po? Hanggang baba. Mahirap baka makasampa kayo. Bawal pong sumampa sa gilid. Okay. So mahirap nang makasampa sa disenyo ngayon, tama ba? Para sa kanila, sana raw ginawa pa rin pabor ang disenyo ng andas para sa mga deboto. Panata na po kasi yun. Okay. Mga masang. So kung para sa inyo, dapat pinapayagan pa rin. Hindi man pinaghihintulutan ng simbahan, hindi pa rin napigilan ang karamihan na makasampa sa andas. Dahil wala na halos matuntungan sa magkabilang gilid, ang likuran ng andas ang pinuntiryang akyatin ng mga deboto. Humantong pa sa puntong makailang beses na tumagilid ang andas sa dami ng mga nakasampa. Ang ilan sa mga nakahawak, aking agad na nakapanayam, pagbaba nila ng andas. Lahat po ng paghihirap na namin kasi naipunas po namin yung mga tuwalya. Kayo rin ho, anong pakiramdam niyo? At kayo nakasampa? Paabot ang mensahe na gusto natin paabot sa Pong Nazareno. Iba po pakiramdam ko, parang nagba po ang ano ko. Masarap, parang sarap sa pakiramdam. Ano po ba yung intensyon niyo? Bakit po kayo narito kasama si Mami at si Baby? Para po sa asawa ko at sa pamilya ko po. Masaya po, pinagdasal ko po yung pamilya ko. Okay, ano pa? Pinagdasal ko din po yung mga kaibigan ko at mga tropa. Okay. Nahirapan ka ba? Mahirap ba umakyat ngayon? Mahirap. Pang ilang beses mo nang umakyat? Pangalawa na yan, pangalawa. Pangalawang beses? Kamusta ngayon kumpara nung isang taon? Mas mahirap ngayon, mas mahirap. Bakit ho? Kasi mas malalakas pa tao eh. Pero hindi lang mga lalaki ang nagpumilit na makasampa. May mga babae rin na kahit gaano kahirap ang susungin, nakipagpisikalan din, mahagkan lang ang mahal na poon. Nahirapan ba kayo pagkakyat? Anong experience nyo? Opo, nahirapan, nagkabukol. Tapos? Hindi, makakatuwang naman po kami ka-chapter namin. Okay, anong pakiramdam nyo? At parang, Si Stephanie na isang makeup artist, taon-taon na raw itong ginagawa. Bago po umakyat, kasi maabakan ka muna po bago ka makaakyat. Kaya pag hindi ka po nakaakyat, hilahin ka po. Ganun. Paano yun, ma'am? Kababain yung tao? Hindi. Okay lang po. Kung ano nyo na po, panataan nyo na po yung taon-taon. Baliwala na po yung pagod po. Uuwi raw siyang magaan ang kalooban pagkatapos niyang mahagkan ang mahal na poon. Kumpara sa nakalipas na taon, mabilis at maayos na nagsimula ang traslasyon ng poong Jesus Nazareno. Kagabi pa lang, libo-libong deboto na nag-abang sa Quirino Grandstand at lumahok sa misa bago ang pista. Nakatutok si Ian Cruz. Viva po ang Jesus Nazareno! Palakpakan natin ang mahal na Senyor.
Pagpupugay at taimtim na pananampalataya sa Poong Jesus Nazareno ang namayani sa Misa Mayor sa Quirino Grandstand hating gabi ng Huwebes. May ibang naluha sa pagdarasal. Kuminang naman ang Quirino Grandstand nang buksan ng mga deboto ang ilaw ng kanilang cellphone sa gitna ng panalangin sa mukhang liwayway. Matapos nito, sinimula na ang traslasyon. Ganito po yung simula ng traslasyon. Talagang marami sa mga deboto ang nagpupumilit ngayon na dumikit patungo doon sa andas. At nakikita natin sa ngayon ay maayos pa naman na sumusunod yung karamihan sa mga deboto. Nakataas lamang yung kanilang kamay kaya mabilis na nakakaandar yung andas. Kumpara sa nagdaang taon, matuli ng andar ng andas sa simula ng traslasyon. Kapansin-pansin na walang humarang dito na deboto. Sunod sa agos lamang kasi ang mga deboto. Marami rin ang nag-abang lang sa gilid ng kalsada o di kaya'y sumabit sa mga pader. Kaya ilang minuto lang, nasa tapat na ito ng istasyon ng Manila Police District. Doon na namin napansing may mga debotong nagpilit sumampa sa andas, lalo na sa likod kung saan nakausli ang krus ng poon. Sa dami ng tao na nagnais makasampa sa andas, natenga ito ng ilang minuto. Nasa prosesyon pero labis ang saya ng maraming deboto. Viva! 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 Sa gitna ng prosesyon namin nakilala ang debotong 73 years old na senior citizen mula Bulacan. Mabuhay kami mahabang panahon. Ang debotong ang hiling para sa pamilya. Dahil sa kanya, gumaling na ako. Wala na yung sakit ko, pati pamilya ko at mga kaibigan. Sana gumaling sila. May deboto na kasama na ang paslit na anak. Hanggat bata pa siya mamulat na siya sa pamamanata. At ang 21 anyo sa debotong ito na PWD mula Caloocan, di alintana ang kapansanan para ituloy ang ilang taon ng pamamanata. Huwag po silang sumuko sa buhay, huwag silang mawalan ng pag-asa, huwag silang mawawalan ng pananampalataya. Kapansin-pansin din ang mga batang ito na umakyat sa puno o di kaya sa mga street sign para makita ng maigi ang andas. Mga kapuso, narito po tayo ngayon sa gitna ng Rojas Boulevard at yung area na yon yung P. Burgos Avenue. Pero nakikita po natin na yung andas ay kanina pa balik-balik dito, tila ba parang nagchat-chat dahil nga abante, tatagilid, ikot-ikot. Kaya po tila napepending dito ang sinasabi ng mga deboto. Ngayon lang nangyari ito, pero kanina mula doon sa Quirino Grandstand ay mabilis talaga ang pag-andar nitong andas. Sa bawat daanan naman ng andas, may kalat na naiiwan. Kasunod ng andas sa mga taga-MMDA at Manila LGU, kaya mabilis na nalinis ang dinaanang ruta. Pagputok ng liwanag, lumantad din ang naiwang basura sa madamong bahagi ng luneta. Agad din itong nilinis ng Manila LGU. Sa kabuuan, 6 na truck ng basura ng Manila DPS ang nakolekta. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Sa kabila ng kanyang mga pagbibiro, naging emosyonal ang komedyanteng si Rufa May Quinto matapos makapagpiyansa para sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Ipinagpaliban naman ang pagbasa ng sakdal sa kapwa-akusado ni Quinto na si Nery Naig Miranda. Nakatutok si Salima Refran. Naniniwala po ako na justice is very fair. So kaya uwi na ako, go home. Pansamantalang nakalaya matapos makapagpiyansa ang aktres sa si Rufa May Quinto. Nagbayad ng kabuang piyansang 1.7 million pesos si Quinto para sa 14 counts ng paglabag sa Securities Regulation Code. Kaugnay ito ng pagiging endorser ng skincare company na Dermacare na kumuha umano ng investments kahit walang permiso mula sa Securities and Exchange Commission. Ako po ay isang komedyante, hindi po ako negosyante. Kaya kahit kailan, hindi po ako nagne-go-go-go-show. Sa kabila ng mga pagbibiro, naging seryoso si Quinto nang aminin na ang tunay na nararamdaman. Nakaka-nervous po lahat ng nangyari sa akin, nakakalungkot. Pero naniniwala po ako na ang katotohanan magpiprevail and hindi, naiyak ako kasi ang sarap maging malaya. Sa pagharap sa Pasay RTC Branch 111, naghain ang aktres ng not guilty plea. Ibinasura naman ng korte ang motion for reconsideration and reinvestigation ng kampo ni Quinto.
Humarap rin sa korte ang kapwa-akusado ni Quinto na aktres at social media personality na si Neri Naig Miranda, na kasama ang asawang si Chito Miranda. Ipinagpaliban ng korte ang pagbabasa ng sakdal sa kanya. May mga pending motion. Tumangging magbigay ng dagdag pahayag si Naig Miranda at kanyang mga abogado. Sabi ni Prosecutor General Richard Fadulion, iaakyat sa Department of Justice ang pagdinig sa reklamong syndicated estafa laban kay Naig Miranda. Nauna ng binasura ng Pasay RTC Branch 112 ang arrest warrant kay Naig Miranda at iniutos na isalang muli sa preliminary investigation ng reklamo dahil hindi raw nabigyan ng due process si Naig Miranda nang hindi matanggap ang mga sabpina para sa kanya. Bukas naman dito ang kampo ng mga complainant. They are availing the remedies. Karapatan naman po nila yon, but still the facts remains na may mga private complainants. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Nagkatensyon sa bahagi ng Ayala Bridge nang magpumilit tumawid ang mga deboto. May ilan sa kanila ang na-corner matapos umanong manakit ng pulis. Nakatutok si June Veneracion. Sinubukan ng mga pulis na pakiusapan ng mga deboto. Huwag tumawid sa Ayala Bridge para hindi maharangan ang prastasyon ng Poong Jesus Nazareno. Pero nagpumilit ang mga ito hanggang sa nabuwag nila ang barikada ng mga pulis. Respeto namin sila kaso panata talaga namin sila. Ang tulakan nauwi sa sakitan. Ilang deboto ang na-corner. Deboto kami sir, deboto kami sir. Deboto kami. Isang pulis ang nasaktan sa gitna ng gitgitan. Nadaganan. Ano po yung masakit ngayon sa katawan ninyo? Wala naman. Nagsugat lang. Ilan tama niya sa ulo sir? 4. 4 dito. Meron din dito sa side na to. Malapit sa mata niya. Nang dumaan na sa Ayala Bridge ang traslasyon, lalong kumapal ang bilang ng mga deboto. Sa tindi ng tulakan at siksikan, nabunot ang poste ng street sign sa intersection ng Palangka Street at Ayala Bridge. May mga debotong umakyat ng bakod para hindi maipit sa tulakan. Pero may mga hindi rin kinaya ng katawan ang hirap ng pagsama sa traslasyon. Buwis-buhay din ang peligrong sinusuong ng mga rescuer para makasagip sa gitna ng siksikan. Nakataba po kasi ng puso pagiging volunteer po. Lalo na po yung pasasalamat po ng tao. Parang yun po yung nakakabawi po sa pagod namin dahil pinapasalamatan po kami nang wala pong hinihinging kapalit. Kahit may mga nahilo, nasaktan at nangailangan ng emergency assistance, pagtawid ng traslasyon sa Ayala Bridge ay hindi pa rin nagpatinag ang mga deboto. Nanatili silang nakatutok. At sa mga sandaling ito, pasado 3:30 na ng hapon, ay nandito na ang andas ng Poong Jesus Nazareno sa Arlegui Street. Binago man ang disenyo ng andas para sana hindi makaakyat ang mga deboto. Wala pa rin itong naging epekto. Kitang-kita ang kanilang hirap at sakripisyo para makayakap at makahalik sa krus ng Poong Jesus Nazareno. Tradisyon na po ng mga deboto. Masarap po sa feeling. Siyempre. Kabilang dyan ang 14 anyos na si Raymart Velasco. Pang-4 na taon niya na ngayong sumasampa. Kada sampa mo ba? Makapagtapos po ako ng pag-aaral. Makapagtapos. Para mataguyod ko yung magulang ko. Si Papa lang po tumataguyod sa amin eh. Wala na po yung mama namin. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng libu-libong deboto na kilala ng GMA Integrated News, ang pinakamatandang Igos del Nazareno na 6 na dekada ng bahagi ng traslasyon. 78 taong gulang na siya ngayon pero nag-aalab pa rin ang kanyang debosyon at pananampalataya. Kilalanin siya sa pagtutok ni Jonathan Andal.
Siya si Eugenio Hongco o mas kilala bilang Lolo Boy. Sa edad na 78, siya ngayon ang pinakamatandang ihos del Nazareno. Panata ko na hanggat kaya ng katawan ko, magsisilbi ako. 15 anyos pa lang daw si Lolo Boy nang magsimula siyang maging ihos. Siya raw noon ang mag-isang ihos na katabi ng poon sa andas na nooy hindi pa digulong kundi pinapasan lang. Makalipas ang 6 na dekada, sumasama pa rin siya sa traslasyon pero malayo na sa andas at sa gitgitan ng mga deboto, kundi nasa pinakaunahan na ng prosesyon. Inaayos ang daanan ng mga sakristan. Pinapatabi ang mga nagtitindang nakahambalang. Hinahawi ang mga debotong nasa gitna ng daan. Dinidisiplina ang magugulo. Ang dami nyo ng traslasyon na nakita. Ano yung sa tingin nyong nagbago ngayon? Kaya ngayon lang, ang debosyon ng tao ngayon parang may katuwaan. At tulad yun, nakita mo, nagpuprosesyon pero nagsisigawan. At sa kalagitnaan nga ng aming interview, napatunayan ang obserbasyon ni Lolo Boy. Uy! Labastos kayo! Buti na lang nariyan si CJ, ang apo ni Lolo Boy na isa ring ihos. Proud po ako sa lolo ko dahil kinikilala po kasi siya sa Poong Jesus Nazareno. Gusto ko po maging katulad ng lolo ko. Buong buhay ni Lolo Boy binabantayan niya ang poon. Kaya marahil may magtatanong, may milagro na bang nagawa ang Nazareno para kay Lolo? Di ba, milagro na rin yung matutulog ka ng gabi, kinabukasan, nakakasiguro ka ba didilat ang mata mo? Hindi ka nakakasiguro. Itong unahan ng prosesyon, usually yung isa sa pinakakalmadong parte nitong traslasyon. Kasi malayo to sa andas, so malayo sa mga nagkahagulong mga deboto. Ang nandito po ngayon, si Lolo Boy ay nasa unahan, nasa likod nila yung SWAT team, tapos nasa likod ng SWAT yung mga seryales o yung mga sakristan, at nasa likod naman doon yung mga kabataang hiyos. Si Prince, 12 anyos, ang isa sa pinakabatang ihos. Tatapusin daw niya ang prosesyon mula Quirino Grandstand hanggang Quiapo Church. Bakit gusto mo maging ihos? Para po maglingkod sa Poong Jesus Nazareno. Kapag nagdadasal ka, anong sinihiling mo sa kanya? Matupad po mga pangarap ko. Ano bang pangarap mo? Engineer. Hindi yan sinasamba ribulto. Pero yung ribulto niya, nagpapakilala minsan, andito sa lupa yan, nakasama ng tao. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andala, nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, abiso naman sa mga pasahero. Posibleng tumaas ang pamasahe sa LRT-1 kung aaprubahan ng Transportation Department ang hiling ng pamunuan ng tren. Alamin kung hanggang magkano sa pagtutok ni Joseph Moro. Sa araw-araw na pagsakay ng estudyanteng si Dominic sa LRT Line 1 mula sa FPJ Station sa Quezon City, namamasahe siya ng 25 pesos hanggang Doroteo Jose Station sa Maynila gamit ang beep card o stored value card. Pero posible ang madagdagan ng 9 pesos kung matutuloy ang taas singil sa pasahe sa LRT Line 1. Medyo mataas po siya since mga students lang po kami. And minsan pwede po kahit ng allowance or budget. 6 hanggang 15 piso ang hinihiling ng Light Rail Manila Corporation o LRMC na dagdag sa kanilang singil depende sa distansya at ticket. Kung sa stored value ticket, magiging 21 pesos ang dating minimum na 15 pesos mula Dr. Santos papuntang N. Aquino sa Parañaque. At ang dulo-dulong pamasahe mula Dr. Santos hanggang FPJ Station, magiging 58 pesos mula sa 43 pesos. Mas mahal pa ng konti ang mga single journey ticket na magiging 60 pesos, ang dulo-dulong pamasahe na dating 45 pesos lamang. Kanina nagsagawa ng public consultation ng DOTR Rail Regulatory Unit kung saan tinutulan ng ilang grupo ang hiling na dagdag pasahe. Ito po ay may additional kaming dagdag na pamasahe na 520 pesos kada buwan. Yung pinakamaraming mga manggagawa ay minimum wage earner. Paliwanag ng LRMC, 45 billion pesos na raw ang naibubuhos nilang investment tulad ng mga dagdag na bagong tren at mga bagong bukas na LRT Line 1 extension. Pero nung isang taon, kumita lamang sila ng 2.6 billion pesos. Nasa 2.7 billion pesos naman ang fare deficit o yung kakulangan sa singil sa pamasahe simula 2016. We are again engaging our partners in government
to resolve. So it's either by fare increase or paying the fare deficit. Nakalagay daw sa kanilang concession agreement na pwede silang magtaas ng pamasahe kada 2 taon. Pero simula raw na makuha nila ang kontrata noong 2014, isang beses lamang sila pinayagang magtaas ng pamasahe noong taong 2023. May isang buwan ng Rail Regulatory Unit ng DOTR para magdesisyon kung papayagan ang hiling na taas pasahe sa LRT Line 1. Kung papayagan, posibleng sa Marso o Abril ito maipatupad. Marami tayong factors na kino-consider. Other than the actual petition of LRMC, we will also consider the position papers of the different NGOs and organizations that gave a manifestation. We also consider yung affordability, inflation, yung price indices. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Dahil sa kakulangan umano ng ebidensya, ibinasura ng Sandigan Bayan Special 5th Division ang mga kasong isinampa ng Ombudsman laban kina dating Vice President Jejo Marbinay, anak na si dating Makati Mayor Junjun at iba pang akusado. Kaugnay yan sa maanumalya umanong pagdisenyo at konstruksyon ng Makati Science High School. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan si dating Vice President Jejo Marbinay, anak nitong si dating Makati City Mayor Junjun Binay at iba pang kapwa akusado sa 7 counts ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at 3 counts ng falsification of public documents. Sa 86 na pahinang desisyon ng Sandigan Bayan Special 5th Division, binasura nito ang mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang mga kaso na isinampa ng Ombudsman noong 2018 ay kaugnay sa umanomalyang proseso para sa pagdisenyo at konstruksyon ng 10 palapag na Makati Science High School na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso. Inaward noon sa Infinity Architectural Works ang design contract, habang sa Hillmarks Construction Corporation naman napunta ang construction contract. Sabi ng Sandigan Bayan, wala raw ebidensya na ang mga akusado ay mayroong tiwali o hindi tapat na intensyon. Hindi raw napatunayan beyond reasonable doubt na tumanggap ang mga akusado ng pera o nakinabang sila sa proyekto. Tumestigo sa kaso si dating Senador Antonio Trillanes IV base sa testimonya ng mga resource persons sa Senate Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga sa mga umano'y maanumalyang transaksyon ng Makati City LGU. Ayon naman kay dating Makati City Vice Mayor Ernesto Mercado, tumatanggap daw si dating Vice President Binay ng kickback sa mga proyekto sa Makati. Pero umamin ding wala siyang partisipasyon sa pag-deliver ng pera sa mga Binay. Hindi binigyan ng korte ng bigat ang mga testimonya dahil wala raw silang personal knowledge at tinawag ang kanilang mga sinabi bilang spekulasyon. Nilalabag daw nito ang karapatan ng mga akusado na ma-cross-examine ang mga sinasabing witnesses. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Bihira noon ang pagsampa ng mga kababaihan sa andas ng Poong Jesus Nazareno. Pero sa paglipas ng mga taon, nagbago na ito at ngayon marami na rin ang lakas loob na nakikipagsabayan sa mga kalalakihan. Nakatutok si Maki Pulido. Walang kasarian ang pananampalataya at debosyon. Pero dahil sa matagal na panahon, ganito ang pagdaraanan, makasampalang ng andas ng itim na Nazareno, bihira ang babaeng gumagawa nito. Pero nagbabago na raw ito. Ika-7 taon na ni R3 sa pagsampa ng andas. At napansin niyang dumarami na raw silang nagpupursiging makasampa o kaya ay makahawak sa lubid ng andas. Diba ang pinaka-fear mo minsan baka kung saan-saan ka mahawakan? Ay hindi po, wala na pong mali siya yun. Hindi nyo na po iisipin na hawakan kayo sa dibdib, hawakan sa puwet, wala na po yun. Para makasampa lang po kay Nazareno. Sasabihin po nila babae, bigyan natin ng space. Musmus pa lang, dinadala na si R3 ng kanyang pamilya sa pamamanata tuwing traslasyon, kaya't nang magdalaga, siya naman ang namanata sa pagsampa. Natutuwa ako pag umaakyat po, umahalik po, naiiyak po ako kasi nakakahiling po ako sa kanya. Marami sa mga nag-aabang kanina, babae. Isa na si Lourdes. Walang bastusan dito, walang nanghihipo. Wala naman po.
Wala po. Sa pangatlong time ko na po, wala po ako na-experience na ganun. Mapababae man o mapalalaki, ginagawa ito para makahiling at magpasalamat sa puon. Panatao po sa mama ko. May sakit po yung mama ko. Gusto ko lang po, gumaling po yung mama ko. Ano ang nagbabago? A, B, C, ayon sa sociologist na si Brother Cliff Surita. A o attitude na kung kaya ng lalaki, kaya rin ng babae. B o belief, malakas na pananampalataya. At C o courage, lakas ng loob. The thought now is this, if a man can do it, so can I. Of course, ang ating talagang pinaka-panlaban talaga yung B and C. How strong is your belief and how courageous you are. Tiwala sa sarili ang baon ni Fernalyn sa unang sabak niya para mahawakan ang lubid ng andas. Yan at ang lalim ng pananampalataya sa itim na Nazareno. Oo naman daw, may kaba, pero kaya. Tiwala na lang po ako na kakayanin. Ang sarap po sa pakiramdam na kapag nakabitaw ka po sa lubid. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, maulap at maulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa kahit walang bagyo o sama ng panahon. Base po sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan bukas sa ilang lugar sa Northern Luzon, Aurora, Mimaropa, Bicol Region, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, lalo na po sa hapon at gabi. May matitinding ulan na posibleng magdulot ng baha o landslide. Gaya ng nangyari sa Coronadal City sa South Cotabato kung saan kabi-kabilang pagguho ang naitala. Kwento ng mga residente, posibleng lumambot ang lupa sa kanilang lugar dahil sa ilang araw na mga pag-uulan dulot ng thunderstorms. Sa inilabas namang heavy rainfall outlook ng Pag-asa, posibleng magpatuloy ang malalakas na buhos ng ulan dahil sa shear line sa Bicol Region, Romblon, Aklan, Biliran at Samar provinces. Magiging maalo naman at delikado pumalaot sa northern seaboards ng Northern Luzon. Samantala, sa mga hahabol sa misa ngayong gabi sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church, posible pa rin maging maulap at hindi pa rin inaalis ang tsansa ng panandaliang ulan. Halos ganyan din ang inaasahang panahon bukas sa Metro Manila. Inanunsyo na ng COMELEC ang areas of concern sa darating na eleksyon sa Mayo, kung saan-saan mas magbabantay ang mga otoridad dahil sa seryosong banta sa seguridad. Alamin sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. 3 araw bago ang pagsisimula ng election period, binisita ng Commission on Elections ang National Election Monitoring Action Center o NEMAC sa Camp Crame. Dito i-monitor ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa, maging sa voting centers gamit ang makabagong teknolohiya. Dito inanunsyo ng COMELEC ang areas of concern sa darating na eleksyon. Mula sa rekomendasyon ng PNP at AFP, hinati sa 4 na color category ang mga lugar sa bansa base sa lagay ng seguridad doon. Green category yung walang security concern or relatively peaceful. Nasa mahigit 1,200 na lugar ang kasama dito. Marami ay nasa Calabar Zone. Nasa 188 na lugar ang nasa yellow category. Karamihan ay nasa mga rehiyon ng Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Kabilang sa mga kondisyon ay kung may mga naitalang hinihinalang election-related incident sa nakalipas na 2 election periods o kaya may intense partisan political rivalry. May 177 areas naman na nasa orange category, pinakamarami pa rin sa BARM. Kabilang sa mga kondisyon ay kung may seryosong banta ng mga armadong grupo at iba pang grupo. Ang red category ang pinakababantayan ng mga otoridad dahil ito yung mga lugar na may pinakaseryosong banta sa seguridad. Kabilang dito ang Jones at Makunakon sa Isabela, Baleno at Masbate City sa Masbate, Kalinog sa Iloilo, Santa Margarita sa Samar at 32 lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa COMELEC, maaari pa itong magbago habang papalapit ang eleksyon. Sa mga kababayan natin, hindi po porket nakita nyo yung area ninyo na naka-red, ay dapat na kayong matakot. Lumipat muna kayo sa ibang lugar. Hindi po yung ganon. Ibig sabihin lamang, mas may makikita kayong mas madaming mga dagdag na pwersa ng AFP at PNP. Minsan naman yung naka-red, pagka malapit na halalan o during the campaign period, yung red biglang nagiging green. So again, magandang indication to na sobrang taas ng green natin at napakababa
nung red category natin. Madaling araw pa lang ng January 12, asahan na ang checkpoint sa buong bansa. Ang PCG, ang Philippine Coast Guard, dun banda sa mga pier para ma-prevent natin yung mga pinagbabawal na transport and carrying of firearms. Pwede din naman mag-conduct ang AFP at PNP and always in tandem with COMELEC. Kasi COMELEC yung lead agency for the election period natin. Magpapatupad din ng gun ban at tanging yung mga may gun ban exemption lang ang pwedeng magdala ng baril. Tututukan din ng PNP ang pagbuwag sa private armed groups. We will always be apolitical. Tutulong daw ang AFP sa iba't ibang aktibidad ng COMELEC, gaya ng paghatid ng election materials at proteksyon ng COMELEC personnel. Panawagan ng AFP Chief of Staff, idaan sa mapayapang botohan ang pagpili ng mga national at local leaders ng bansa. Gamitin po natin itong eleksyon upang mailabas yung nasa damdamin natin by voting the right people. Inanunsyo din ng COMELEC na matapos ang botohan sa May 12, kailangang hintayin ang alas 7 ng gabi bago makapag-transmit ng resulta ang mga makina para maiwasan ang pangamba ng hacking kapag may mga makinang maagang nakapag-transmit ng resulta. Pinayagan din ng COMELEC ang hiling ng Department of Social Welfare and Development na patuloy na mamahagi ng ayuda sa panahon ng eleksyon. Pero responsibilidad raw ng DSWD na tiyakin na walang eksenang politiko. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Wala ring nakapigil sa debosyon maging ng ilang debotong hindi nakasama sa aktual na traslasyon. Pero sa Kalipe, nagsimba at sumubaybay na lamang online. Mula rin dito sa Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Emil, buhay na buhay ang debosyon ng mga mananampalataya rito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno na lumuwas pa mula sa iba't ibang panig ng bansa para makipista rito sa Quiapo. At hanggang sa mga oras na ito, Emil, ay tuloy-tuloy ang dating ng mga deboto para magsimba sa Quiapo Church. At dito naman po sa may Quezon Boulevard ay napakarami na po mga deboto na nag-aabang para sa muling pagdaan dito ng andas ng pong Jesus Nazareno pabalik sa loob ng simbahan ng Quiapo. Nakasaklay man o naka-wheelchair, hindi napigilan ng mga debotong ito na suungin ang siksikan ng mga deboto sa nag-iisang entrada papasok sa Quiapo Church, ang Villalobos Street. Si Jeric Bitbit pa, ang 2 taong gulang na anak na si Jaime Nino mula Bulacan, para humiling at magpasalamat daw sa poong Jesus Nazareno. Kasi kinukumbulsyon po siya lagi pag nilalagnat. Pangatlong kumbulsyon na po niya, palagi po siya na hospital. Kaya sinabi ko po kay Poong Nazareno na palagi po siyang gabayan at pagalingin po. Hindi rin hadlang sa pananampalataya at debosyon para sa ilan na hindi nakasama sa prosesyon. Si Lance nag-init na ang kanyang cellphone sa pagsubaybay sa traslasyon online. Inabangan ko po yung paglabas ng mahal na senior sa Quirino. Pagising ko po ng 8 a.m., nag-iinit na siya ng sobra. 8 a.m. po, nagising po ako. Lumabas po ako ng bahay, dala ko po yung cellphone ko habang nanonood pa din. Hindi raw talaga maiwasan ang may mga aksidente sa sinhi ng pagnanais ng ilan na makasampa o makalapit man lang sa andas. May ilan namang nahimatay sa init, gaya ng ginang na ito na agad namang kinarga at isinakay sa wheelchair. Marami pang nasugatan sa paa matapos masalubsob dahil nakayapak. Kaya ang maraming deboto rito sa Quiapo piniling magsimba na lang sa halip na sumama sa traslasyon. Pero kahit sa gitna ng reliyosong pagtitipon, may nalulusutan pa rin ng mga masasamang loob. Gaya ni Randy na nawala ng bag matapos daw idaan sa mobile scan trailer. Nung kunin na namin yung bag, wala na yung bag ko, yung sa anak ko na lang nandun. Nakita nung nagbabantay, may babae raw kumuha ng bag ko. Kaya idinaan na muna sa manual na pagkakapkap ang security check. Sa sobrang dami na nagsasalang sa x-ray machine, nagkakapalit-palit na yung mga bag nila. May possibility na may sumabay na mananamantala doon at dinampot yung bag na hindi kanila.
Emil, sa mga sandaling ito ay nagaganap na ang ika-29th Fiesta Mass dito sa Quiapo Church. Hanggang 33 na masses lahat yan, no? Sumisimbolo ng 33 taon ni Jesucristo sa daigdig. So hanggang 11 p.m. yan. Or kung madelay man yung pagbalik ng andas, ay medyo mag-a-adjust din yung mga misa. Samantala, hindi naman daw po sa traslasyon o sa prosesyon at sa pista ng Poong Nazareno natatapos ang ating debosyon at pananampalataya. Sabi nga po ni Quiapo Church Rector Father June Sescon, we are the living replica of Jesus Nazareno. Ibig sabihin ay tuloy ang ating pagmimisyon para ipadama sa ating kapwa ang mga biyayang ating natatanggap at ang mga pagbabagong nagaganap sa ating buhay. At yun ang pinaksariang balita mula rito sa kinaroroonan ko dito pa rin sa may Quiapo Church. Balik sa Emil. Maraming salamat, Mariz Umali. Para masolusyonan ang matinding traffic sa EDSA, target ng gobyerno na isailalim ito sa rehabilitasyon simula ngayong taon. Hati ang opinyon dyan ng mga motorista at mga commuter. At nakatutok si Marisol Abduraman. Kakibot na marahil lang salitang traffic ang EDSA. Kahit anong oras ka kasi dumaan dito, traffic ang aabutin mo. Kaya nga raw nauso ang linyang si EDSA lang may forever dahil sa tila wala ng katapusang traffic. Sa pag-aaral nga ng JICA o Japan International Cooperation Agency, lumabas na mahigit 3.5 billion pesos ang nawawala sa ekonomiya ng bansa dahil sa traffic congestion. Perwisyo rin ito sa mga commuter dahil sa lubak-lubak na kalsada. Kasi sa ngayon, dumaan ka sa EDSA, kung minsan nahihirapan ka mag-text sa kakakalbog ng sasakyan. Kaya panahon na raw na ayusin ito. Ayon na rin daw sa kagustuhan ng Pangulo. Ang gusto ni Presidente, dapat we have to improve actually yung riding quality of EDSA. We will rehabilitate the entire EDSA starting 2025. I think it's about time that we need to rehabilitate EDSA once and for all. May habang mahigit 20 kilometro ang EDSA o Epifanio de los Santos Avenue at tumatagos sa 6 na lungsod ng Metro Manila mula Caloocan hanggang Pasay. Dahil main artery ng Kamaynilaan, ayon sa MMDA, bumabaybay dito ang mahigit 460,000 na sasakyan kada araw. Sabi ng MMDA, ang average travel speed sa EDSA ay nasa 21 kilometers per hour. Kaya nga pag may nangyaring aksidente rito, pihadong traffic ang resulta nito. E paano pa kaya kung magkaroon ng konstruksyon? Kung gagawin po yan ay sigurado magkakaroon ng heavy traffic dyan. So we're expecting na mas marami ngayon ang sasakay sa MRT3. Dahil ang MRT3 ay hindi naman masyadong maapektuhan itong rehabilitation. Ang ilang driver, pabor sa rehabilitasyon. Kasi ang daming umiyak na pasahero dahil putol-putol ang biyahe, mas mapalaki ang consume sa oras. Pero ang iba may agam-agam. Maigi naman po yun, kaya lang sa ibang ruta rin po magkakaroon po ng traffic. Kasi iiwas po sa EDSA. Siyempre, saan po pupunta yung ibang sasakyan kundi po sa ibang ruta rin po. Magkakaroon ng mahabang traffic po niyan. Dahil siyempre, para sa pasukan na po ngayon, tapos marami po sasakyan. Pero para sa mga commuter, para maayos yung daloy ng traffic. Mas okay po yun since marami na rin po yung mga kotse natin ngayon. Sa construction, may medyo matraffic, pero pagka naayos naman, giginhawa na po yung Para medyo gumanda naman yung EDSA po. Sa ngayon ba, medyo pangit-pangit? Pangit na ito, opo. Medyo luma na po. Pero sa iba, tila may kondisyon, gaya na lamang ng estudyanteng ito. For example po, bakasyon po. Para po hindi po siya sobrang maka-apekto sa mga estudyante and mga nagtatrabaho po. Dapat stricto sila, gawin nila gabi. Para wala masyadong maabala. Oo. Makikipag-ugnayan daw sila sa ibang ahensya para maging maayos ang operasyon. We will work closely with DPWH at with MMDA. Importante rin na makipagtulungan kami sa MMDA para maging smooth yung operations ng EDSA busway and yung ating MRT3. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras.
Sa isa pong punto ng traslasyon na balahaw ang andas matapos tumama sa gilid po ng bangketa. Naputol din ang lubid nito na kinakagat po ng ilan para makakuha ng hibla. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Emil, nasa may bandang Bilibid Viejo na ang andas ng Poong Jesus Nazareno at hanggang ngayon wala pa ring palatandaang nababawasan na ang dami ng mga debotong pumapalibot dito. Pasado 1:00 ng hapon nang marating ng andas ng Jesus Nazareno ang panulukan ng Fraternal at Arlegui Street kung saan sinamantala ng ilan ang masikip na kalsada para makasampa sa andas. May mga humahawak sa tuktok ng andas mula sa bubong ng mga bahay o ginawang tulay ang mga kapwa deboto para makakapit sa nakalitaw na bahagi ng krus ng Nazareno. Bakas sa mukha ng mga naghahatak ng andas ang hirap na dulot ng init, uhaw at higit sa lahat, pagod dala ng walang tigil na agawan sa lubid. Pero kita rin ang pananabik ng mga nakasampa ng andas sa kanilang paghalik at pagkapit sa buntot ng krus. May mga kumagat pa ng lubid para makakuha ng hibla nito. Mahirap ngayon. Kasi iisa na lang ang lubid. Naputol na. Tapos yung flow ng mga tao masyadong aggressive. Hindi sila nagbibigayan. Nagpasampa po ako sa kasama ko. Ginamitan ng tank. Ayun po, dire-diretso na po. Tulong-tulong lang po. Pabalik-balik ang rescue at medical team sa kakasagip ng mga nawalan ng malay. May mga residenteng panay bato ng inuming tubig o nagsasaboy ng tubig sa mga deboto sa gitna ng malinsangang panahon. Isang Farnesio Street sa pinakamakipot na mga kalsadang dinaanan ng prosesyon ngayong araw. At dito rin maraming debotong nag-aabang sa paniniwalang mas malaki ang kanilang tsansang mahawakan ng lubid o di kaya'y makasampa mismo sa andas. Inabot ng halos 2 oras bago makabalik ng Arlegui ang andas kung saan bigla itong tumagilid ito ng tama ng bangketa at isang signpost. Mga 2 minuto din itong naantala bago tuluyang itinulak at binuhat ng mga deboto. Ayon sa MPD, naputol din daw ang isa sa 2 tali ng andas sa dami raw ng debotong humihila. Sabi ni MPD Chief Police Brigadier General Thomas Ibay, mas mabagal din daw ang traslasyon ngayon. May mga report din na tumatalon ang mga deboto mula sa bubong papunta sa andas. Emil, at dahil nga sa pananabik ng mga deboto na mahawakan ang lubid ng andas, ayon sa Manila Police District ay naputol na ang 2 lubid nito at sa ngayon ay tulak-tulak na lang ito ng mga deboto pabalik ng Quiapo Church. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston. Taon-taong napupuno ang mga kalsada sa Maynila ng dagat na mga debotong nakikiisa sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. Ang ganyang tagpo, nakunan din sa pista. Ngayong 2025, nakatutok si Rafi Tima. Ganito kalawak ang dagat ng tao sa traslasyon ng Poong Nazareno. Sa drone video na ito ng Manila Police District, pati ng Manila Public Information Office. Mga palalaki o babae, tulong-tulong ang mga deboto para makaabot ng mga kapwa-deboto sa mismong andas. Ito na marahil ang pinakamahirap na bahagi ng traslasyon, pero isang bagay na pinakaaabangan ng mga deboto. Ang grupo ngang ito, tumambay na sa gitna ng kalye kung saan dadaan ang andas para matiyak na sila ang mauunang makahawak sa lubid at makalapit sa andas. Sa ngayon, wala pang bilang ang mga organizers kung ilan ang nakilahok sa traslasyon 2025. Ayon sa GMA News Research, mula 2016 hanggang 2018, naglalaro sa mahigit 1 milyon ang dami ng mga debotong nakiisa sa araw ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno sa Maynila. Umakyat sa mahigit 2 milyon noong 2019 at mahigit 3 milyon noong 2020. Mula 2021 hanggang 2023, nahinto ang taon ng tradisyonal na traslasyon. Pero nang magbalik nito nakalipas na taong 2024, pumalo ang bilang ng mga deboto sa mahigit 6 na milyon, doble kumpara sa huling traslasyon. Hindi naman mawawala ang sugatan tuwing traslasyon. 2015 na itala ang pinakamaraming nasaktan o nangailangan ng medical assistance na umabot ng mahigit 1,700 na katao. Sa kasawiang palad, 11 nang naitalang namatay sa traslasyon mula noong 2004. Sa monitoring ng GMA Integrated News Research, may tig-isang nasawi noong 2004, 2010 at 2018 at tig-2 naman ang pumanaw noong 2006, 2008, 2015 at 2016.
Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Tulad ng complicated at unexpected twist na magiging finale ng Winners War, parang rollercoaster din daw ang past year ni Bea Alonzo. Kaya this 2025, self-discovery, self-improvement at self-care ang priority ni Bea. Makichika kay Aubrey Carampel. Back on the set na sa Widow's War si Bea Alonzo, fresh from her Europe trip kasama ang kanyang pamilya. Very memorable and one for the books nga raw ang kanilang holiday vacation sa Andorra, Spain, kung saan nakapag-ski sila. Nakabalik din daw sila ng kanyang ina sa Lourdes, France, this time with the whole family. May side trip din siya sa UK kasama naman ng kanyang kaibigan. As in empowering din siya na to be single and then spend time with the ones you love. I didn't feel sad, I didn't feel incomplete. I guess parang ang sarap din ng feeling ng enough ka as yung parang hindi ako nalungkot. Roller coaster ride nga raw ang 2024 ni Bea. At this 2025, full of positive vibes ang kanyang minamanifest. 2024 was a very interesting year for me. A lot of challenges. Napakakulay ng 2024. But of course, it taught me a lot. And I guess 2025 is all about self-discovery and self-improvement and siguro self-care. Magiging open din daw siya to change and possibilities, mapa-career o personal na buhay. Pero, bukas din ba ang kanyang puso? Parang maling sinabi ko yun na. Yeah, open. Pero syempre, again, marami kang natutunan sa past years and pagdating sa usaping yan, syempre parang you have to this time be, not naman, I wouldn't use the word careful, but siguro mas mindful. And siguro this time mas intentional. At ang isa raw sa mga importanteng lesson para sa kanya sa nagdaang taon. To learn how to gracefully walk away from things that aren't meant for you. Kahit gine-jetlag pa sa taping, at home ang pakiramdam ni Bea sa set ng Widow's War, kung saan gumaganap siya bilang si Sam. Wala siya sa final script reading, pero nabasa na raw niya ang script kung saan ni-reveal na sa cast ang Palacios Killer. Sabi ni Bea, complicated at unexpected ang kanilang finale. I guess shocked. Oo, shocked. But yun, parang interesting kung paano namin i-execute. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Ilang dekada nang ginugunita ng mga Pilipino ang paglipat ng inahen ng Poong Jesus Nazareno sa Quiapo. Ang malalim na debosyong ito na nilalahukan ng milyong-milyon. Malalim din ang kasaysayan na sinasabing nagsimula sa mas naunang imahen, ang Nuestro Padre Jesus Nazareno ng Intramuros. Nakatutok si Mark Salazar. Taon-taon, milyon-milyong deboto ang nagpapakita ng kanilang maalab na pananalig tuwing pista ng Poong Jesus Nazareno ng Quiapo. Pero alam nyo ba, meron pang mas naunang imahen na sinasabing pinagsimulan ng debosyon sa Nazareno. Ito ang Nuestro Padre Jesus Nazareno of Intramuros, ang ninuno ng Jesus Nazareno ng Quiapo. Sinasabing ito ang bitbit na imahe ng unang tumungtong sa Pilipinas ang mga paring Agustinian noong ika-16 na siglo. Ang arrival kasi ng mga Agustinian Recollects na nagdala ng original image ng Nazareno sa Philippines is 1606. Kaso nga lang, wala tayong record kailan dinala ang original na image sa Philippines. They just assume nga dinala ng Recollects. Di tulad ng Nazareno ng Quiapo na nakatingin paharap, ang Nazareno ng Intramuros nakatingin sa gilid. Marangya ang kwento ng Jesus Nazareno ng Intramuros.
Sinasabing ang imahen ay tadtad ng diamonds sa kanyang regalia, may gold and silver sa kanyang damit at sapatos. It's possible dahil ang Nazareno na original, ang Nazareno ng mga mayayaman, ng mga taga-Intramuros, ng mga Kastila, ng mga alta sosyedad. Sa kanyang dambana noon sa simbahan ng San Nicolas sa Intramuros, angat at sentro ang imahen ng Jesus Nazareno. Wala pang 100 taon sa Intramuros, lumakas na ang debosyon sa Jesus Nazareno, hindi na lang sa mayayaman, kundi maging sa mga Filipino natives na nakatira sa labas ng walled city of Intramuros. Kinailangan na ang ikalawang imahen para sa dumaraming deboto. At that time, ang Intramuros walled city, may time na buksan, may time na isarado. Nasa labas ang mga Filipinos. Kaya hindi makapasok. Nag-demand ang obispo na maglagay ng pangalawang image diyan sa Quiapo so that may access ngayon ang mga tao. Kaya nga, there are 2 Nazarenos now. Ang Nazareno guwapo o para sa mga mayaman, ang Nazareno itim para sa mga natives. Sa unang bahagi ng ika-17 siglo, sinasabing dumating ang ikalawang Jesus Nazareno mula sa Mexico at ayon sa historical records ng Order of the Augustinian Recollect, sa pagitan ng 1767 to 1787, inilipat naman ang ikalawang imahen mula Intramuros papuntang Quiapo para maging Nazareno ng Masa. Ang paglilipat na ito ang ginugunita taon-taon sa pamamagitan ng traslasyon. Ang imahe ng Quiapo na ngayon ang sentro ng debosyon sa Jesus Nazareno. Pero pagsapit ng ikalawang digmaang pandaigdig, kasama sa mga napuruhan ang dambana ng Nazareno ng Intramuros. At ang tanging natira dito ngayon, ang historical marker na ito. Nagsasaad kung paano tinapos ng World War II ang kwento ng unang Nazareno. When the Americans bombed it, talagang sirang-sira lahat. So wala nang nakita, walang nakuha. That was February 1945. So nasira yung simbahan, nawala na ang kofradiya doon, lipat na sila ngayon, lahat sa Quiapo. Ang tinatawag na Nazareno ng Masa sa Quiapo ay mas naging tanyag at mas nakapagpalawak pa ng debosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula po rito sa Quiapo sa Maynila. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.